The number you have dialed is currently unavailable. Please send your message after the tone. Napasinghap si Lindy, noong marinig ulit ang automated message mula sa kabilang linya. Kanina pa niya tinatawagan si Magnus, ngunit hindi ito sumasagot. Wala rin ito sa bahay nila noong makauwi siya. Nasaan ka na Magnus? Sagutin mo naman ang tawag ko, umiiyak na sabi niya. Sinubukan na rin niyang tumawag sa opisina nito, ngunit wala rin ito roon. Hindi na niya alam kung saan ba hahanapin ang asawa. Nagkataon pala na pinapunta si Magnus ng daddy nito sa kanila, noong araw na iyon. Kaya aksidenteng nagkasabay silang mag-asawa sa pagpunta sa mansion, at narinig nito ang pag-uusap nila ng biyenan. Kanina pa siya hindi mapakali at labis na nagsisisi dahil sa nangyari. Iniisip niya kung sinabi na lang niya ang totoo, ay hindi na sana magagalit ng ganito si Magnus. Ngunit ano nga ba ang magagawa niya? Nangyari na ang nangyari. Maayos na sana ang kanyang plano. Pagkatapos niyang kausapin ang biyenan ay agad niyang kakausapin si Magnus, tungkol sa anak nito. Ngunit mukhang minasama pa ito ng kanyang asawa. Kalma ka lang Lindy, hintayin natin siya, magpapaliwanag tayo. Naluluhang sabi niya, muli niyang sinubukang tawagan si Magnus, ngunit hindi pa rin ito sumagot. Sigaw ni Magnus habang hinahampas ang lamesa. Nabasag na ang baso ng alak na kanyang iniinuman. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nalaman. Magnus, what happened? Dali-daling lumapit si Nico kay Magnus, at hinawakan ang kamay nito. Ano ba ang nangyari? Nagtatakang tanong nito. Kanina pa siya tinawagan ng kaibigan, at ngayon lamang nakalabas, dahil mayroon siyang surgery operation kanina. Hindi naman niya magawang iwan agad ang kanyang pasyente, dahil kritikal ang lagay nito. It's bleeding. Get me your first aid kit. Ani niya sa bartender na nasa harapan nila. I'm right Nico. I am right after all. Galit pa rin na sabi ni Magnus. Base sa hitsura nito ay halata ng nalalasing na ito. Namumula na ang mga pisngi, at nanlilisik ang mga mata. Lalo tuloy nakaramdam ng pag-aalala si Nico. Ano ba ang nangyari? Ang aga pa ay narito na tayo. And nandito ulit tayo. Magmula kasi noong ikasal si Magnus, ay hindi na nakapunta pa silang dalawa sa paborito nilang club. Kaya naman ay labis ang pagtataka ni Nico sa kaibigan. Genia, your ex. Yes Nico, what about her? Akala ko ba matagal ka na niyang iniwan? No, I'm wrong. Hindi niya ako iniwan. She didn't have a choice, because my father made her leave me. Oh, napatango-tango si Nico. Dumating na ang bartender na may dalang first aid kit. Agad na inisikaso ni Nico ang sugatang kamao ng kaibigan. Kahit kailan ay hindi na talaga niya ako pinatahimik. Ano pa ba ang gusto nila? Sinunod ko naman siya I become the man I didn't want because of him. Tapos iyong ikaliligaya ko pa ay inilayo niya sa akin. What's the point? You are married now remember. Natigilan si Magnus. Napapikit siya ng mariin. Itinukod niya ang isang siko sa lamesa, at pinatong ang noo sa nakatikom na kamao. Doon ay nangilid na ang kanyang mga luha. Genia, she got pregnant. She was pregnant when she left me. What? You already have a son? Or is it a daughter? I don't know Nico. What's important is I have a child now. At wala man lang akong alam tungkol doon. Bumuntong hininga si Nico. Fine. You have a child now. Alam na ba ito ng asawa mo? Yes, nahuli ko siyang kausap si Dad. At parehas lang sila Nico. She hid it to me. Iniisip niya ata na dahil sa asawa ko siya, ay may karapatan na siyang itago sa akin ang katotohanan. Are you sure about that? Kinausap mo man lang ba ang asawa mo tungkol dyan? Nilagyan na ng bondage ni Nico ang kamay ni Magnus at binitawan iyon. Done. Muling natigilan si Magnus. Sandali siyang napaisip. I haven't. What if mali ka pala ng akala? You always act without thinking Magnus. I know you. It's not important anymore Nico. The point is she hid it to me too. Just like my dad. Gusto niya rin akong kontrolin. So, what is your plan now? Go to Jenny and be with her again. Akala ko ba mahal mo na si Lindy? Palagi mo pang ang ipinagmamalaki sa akin Hindi nakasagot si Magnus. I know how much you loved Jenny back then.
But I saw how you came back to your life when Lindy came. I hope you won't make any wrong decisions, Magnus. Muling nagsalin si Magnus ng alak sa panibagong baso, na ibinigay sa kanya ng bartender. Hindi na sumagot si Magnus, at ininom ang alak na nasa kanyang harapan. Biglang nagising si Lindy, noong marinig niyang nagbukas ang pinto ng kanilang bahay. Agad siyang tumayo at sinalubong si Magnus. Buhat-buhat ito ng driver nito, dahil hindi na ito makalakad sa sobrang kalasinggan. Diyos ko, Magnus, naluluhang sabi ni Lindy. Pakidala po siya sa kwarto namin. Agad na naghanda si Lindy ng malamig na tubig, at dinala iyon sa kanilang silid. Noong maayos nang nakahiga ang asawa, ay pinauwi na niya ang driver nito. Sa kanya inasikaso ang asawa na panay pa rin ang pag-ungol, dahil sa sobrang kalasinggan. Isa-isa niyang hinubad ang kasuotan nito habang lumuluha. Sorry, Magnus. Hindi ko naman sinasadyang hindi sabihin sa iyo eh. Pinunasan na niya ang leeg nito, gamit ang basang towel. Pababa papunta sa dibdib nito. Sorry kung natakot akong sabihin sa iyo ang totoo. Natakot akong harapin kung ano ang magiging reaksyon mo. Napahinga ng malalim si Lindy. At tama nga ako, nagalit ka. Siguro mahal na mahal mo siya, no? Napakaswerte naman niya. Sandali siyang tumigil at tinitigan ang mukha ng asawa. Kapag ba hinayaan kita sa kanila, hindi ka na magagalit sa akin. Pero iiwanan mo na rin ba ako? Napahagulhol na si Lindy. Ni sa hinagap ay hindi niya inakala na aabot silang dalawa sa puntong ito. Noong sinabi ni Magnus na pananagutan siya nito, ay nag-alinlangan pa siya. Sabi nito ay hindi nito iyon sinasabi, dahil lang sa may nangyari sa kanila, kundi dahil din sa talagang gusto nito na mag-workout ang kanilang pagsasama. Inalis ni Lindy ang takot na nararamdaman, at hinayaan si Magnus. Unti-unti ay nakita niya kung anong klaseng tao ito. Nakita niya na marunong pala itong magmahal. Nakita at nalaman niya ang mga bagay tungkol kay Magnus, na hindi nito ipinapakita sa iba. Pero ano nga ba ang magagawa ko? Kahit kailan naman ay hindi ka naging akin. Ako lang naman ang ikinasal sa iyo na hindi mo naman talaga minahal. Walang-wala ako sa babaeng tunay mong minamahal, at nanay ng iyong anak. Masakit ang ulo na unti-unting iminulat ni Magnus ang mga mata. Wala na si Lindy sa kanyang tabi, ngunit hindi niya ito inalala. Nahihilo pa siya kaya minabuti niyang matulog pa ulit ng ilang minuto pa. Noong makabawi na siya ay tumayo na siya upang maligo. Wala pa ring Lindy na tumatawag sa kanya. Sa tuwing ganitong oras ay pumapanhik na ito sa kanilang silid, para paalalahanan siya ng oras. Ngunit wala ito. Noong matapos na si Magnus maligo, ay nagbihis na rin siya. Nakahanda na rin yun kaya hindi na siya nahirapan pa. Ganon palagi si Lindy tuwing bago siya pumasok sa trabaho niya. Kahit busy na rin ito sa negosyo itinatayo nito, ay hindi nito nakakalimutang asikasuhin siya. Ngunit sa araw na ito ay walang balak si Magnus na pumasok sa kanilang kumpanya, kahit sinuot niya ang hinandang damit nito sa kanya. Pagkatapos ay bumaba na si Magnus. Dediretso na sana siya sa labas, ngunit napansin niyang wala rin sa sala si Lindy. Pumunta siya sa kusina at nakita ang pagkain na nakahanda sa lamesa. Napabuga siya ng hangin, noong makita ang pagkain na sigurado siyang hinanda ng kanyang asawa. Ngunit wala siyang gana, kaya ininom na lamang niya ang kape na malamig na. Paalis na sana siya noong mapansin naman niya ang isang brown envelope, na nakapatong din sa lamesa. Nangunot ang kanyang noo, noong mabasa ang nakasulat doon. Sorry, ani Lindy. Bumuntong hinga siya at naupo sa upuan. Binuksan niya ang envelope at inilabas ang dokumento na nasa loob. Una niyang nakita ang isang sulat mula kay Lindy. Hindi niya iyon binasa, at agad na inilipat sa ibang mga papel. It's true. Napapikit ng mariin si Magnus. Hawak-hawak niya ang DNA test result, at larawan ng kanyang anak. Unti-unti nang nangilid ang mga luha niya, habang pinagmamasdan iyon. They kept you away from me. Hindi na ako papayag na malayo ka pa sa akin ulit. Muling ibinalik ni Magnus ang mga papel sa envelope, at nagpunta sa kwarto. Ipinasok niya iyon sa maleta, nang hindi man lang binabasa ang sulat ni Lindy. 2 months later, Lindy, kumain na tayo. Tawag ni Myrna sa alaga. Kanina pa kasi ito sa taniman, at hindi pa ito umaalis doon.
Sinabihan na niyang huwag na itong tumulong sa mga nagtatanim, ngunit hindi naman nakikinig. Sandali lang Nay, matatapos na po ako, tugon ni Lindy. Pinunasan niya ang pawis at mukhang nagtanim. 2 buwan na ang nakalipas, mula noong nalaman niya ang totoo tungkol sa anak ng kanyang asawa. 2 buwan na ring hindi nakikita ni Lindy si Magnus. Ang huli niyang balita, ay lumipad ito papuntang Italy. Ni hindi man lang ito nagpaalam kay Lindy, ngunit hindi na iyon inisip pa ng dalaga. Ang importante sa kanya ngayon, ay masaya ang kanyang asawa. Ngunit sa kanyang kaloob-looban, ay umaasa siyang babalik ito. Kaya kahit nawala ito ay pinagpatuloy niya ang negosyong inumpisahan nito para sa kanya. Darating nga rin pala ang papa at mama mo. Dito sila maghahapunan para tingnan ang negosyo mo. Napatigil sa pagsundot ng lupa si Lindy. Tumingin siya kay Myrna. Talaga po, wala siyang sinabi. Kanina pa nga raw tumatawag sa'yo, pero hindi ka sumasagot. Kaya tumawag na sa mansyon. Napangiwi si Lindy. Salamat Nay. Nakangiting sabi niya. Napabuga ng hangin si Myrna. Alam niya na kahit na nakangiti sa kanya ang alaga, ay hindi ito masaya. Kitang-kita sa mga mata nito ang lungkot. Makapaghanda na nga ng tanghalian. Pagkatapos ni Lindy magtanim ay nagpahinga siya saglit. Pakiramdam niya ay nasunog ang kanyang balat dahil sa araw. Ngunit hindi niya iyon ininda, dahil sanay na siya roon. Medyo nanibago lang siya dahil ngayon lang niya ulit ginawa iyon. Maliligo muna ako Nay, paalam ni Lindy kay Myra. Sige anak, bilasan mo na ha. Para kumain na tayo. Ako ay nagugutom na. Napangiti si Lindy. Opo. Dali-dali na siyang pumasok sa mansyon, at pumanhik sa kanyang silid. Pagkasara niya ng pinto ay agad na nangilid ang mga luha niya. At nakaramdam ng kung anong mabigat sa kanyang dibdib. Kanina pa niya pinipigilan ang sarili na huwag umiyak. Muli niya kasing naalala si Magnus. Ni hindi man lang tumatawag sa kanya ang binata. O nagbibigay ng kahit na anong mensahe. Nahihiya naman siyang tawagan si Genia. Dahil pakiramdam niya ay lalo siyang nanliliit sa sarili. Ilang linggo na siyang naghihintay sa tawag ng asawa. Sa tuwing may dumadating na kotse, ay umaasa siyang ito ang bababa at sisunduan na siya. Ngunit palagi lang siya nabibigo, dahil walang Magnus na dumadating. Kahit kapag siya ay umuwi sa kanila ay wala rin ito. Kung ano ang hitsura ng bahay nila noong umalis siya, ay ganun pa rin. Nasira na nga lang ang pagkain na hinanda niya noong umaga, dahil hindi pala nito iyon ginalaw. Umaasa pa rin siya, kahit na alam niyang talong-talo na siya. Dahil kahit papaano ay naramdaman niyang minahal siya ni Magnus. Ngunit hindi niya alam kung hanggang kailan siya maghihintay, at aasa sa pagbabalik nito. Durog na siya. Pinilit na niyang pumunta sa banyo, at doon binuksan ang shower. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, at hindi man lang inabala ang sarili na maghubad muna, bago magbasa ng katawan. Doon ay binuhos niya ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Pagkatapos ni Lindy maligo, ay pinakalma muna niya ang sarili. Halata sa mga mata niya na umiyak na naman siya, ngunit hindi niya alam kung paano iyon itatago. Nagpulbo na lamang siya, at pinilit ang sarili na ngumiti. Noong pakiramdam niya ay maayos na siya, ay bumaba na siya. Sigurado kasi siyang tatawagan na naman siya ng kanyang nanay Myrna. Mabuti naman at bumaba ka na, ani Myrna. Halina't maupo ka na. Niluto ko ang paborito mong adobong manok. Sinarapan ko yan para sa'yo, magiliw na sabi niya. Magmula noong umuwi si Lindy sa kanila, ay mas naging doble ang pag-aalaga niya rito. Iniisip niya na kahit doon man lang ay maging masaya ang kanyang alaga. Salamat Nay. Nasaan po pala si Kirei? Bakit parang kaninang umaga ko pa siya hindi nakikita? Hay nako, andoon sa bayan at makikipagkita raw sa nobyong kano. Pinapagalitan ko nga dahil hindi pa rin pinapakilala sa akin. Ho! Ibig sabihin naging nobyo niya talaga yung nakilala niya sa Palawan. Oo hiha. Ewan ko ba riyan sa kaibigan mo? Ang tigas-tigas ng ulo. Napangiti si Lindy. Hayaan mo na Nay. Baka naman talagang nagustuhan ni Kirei ang tao. Wala namang problema sa akin. Kaso hindi ko pa nga nakikilala. Hindi maganda sa isang babae, ang makipagkita sa isang lalaki sa labas ng bahay nila. Sige Nanay, pagsasabihan ko yan mamaya. Hay salamat hiha, sayo lang nakikinig yun. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Natawa si Lindy.
Hindi naman po ako aalis. Kinuha na niya ang kutsara at samubo ng ulam na niluto ni Myrna. Ngunit hindi pa man niya nalulunok, ay bigla na lamang siyang naduwal. Ayos ka lang hiha. Nasa po ni Lindy ang bibig, at agad na binitawan ang kutsara. Sasagot sana siya kay Myrna, ngunit muli siyang nakaramdam ng pagbaliktad ng sikmura. Dali-dali na siyang tumayo mula sa upuan, at patakbong pumunta sa kusina para sa muka. Hingal na napaupo si Lindy sa upuan. Agad niyang nilagok ang tubig, na kanyang kinuha mula sa ref. Pakiramdam niya ay umiikot pa ang kanyang paningin, at anumang oras ay muling susuka. Anong nangyayari sa akin? Nalilitong tanong niya sa sarili. Sinapo niya ang dibdib at tumikim. Ngunit muli lang siyang nakaramdam ng pagkaduwal, kaya agad siyang uminom ng tubig. Lindy, kumusta? Ano ang nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi ka ba nasarapan sa luto ko? Diyos ko, namumutla ka. Nag-aalalang sabi ni Myrna. Sinapo niya ang noo ni Lindy at pinakiramdaman ito. Mabuti naman. Bakit ka nasusuka? Umiling si Lindy. Hindi ko po alam, Nay. Pagtikim ko po ng ulam, bigla na lang bumaliktad ang sikmura ko. Nag-almusal ka ba kanina? Opo. Hindi ba kasabay ko kayo kanina? Oo nga pala. Bakit ka naman biglang masusuka sa? Biglang natigilan si Myrna. Matagal na tinitigan niya ang alaga. Hiha, kailan ang huling buwan ng dalaw mo? Nangunot ang noo ni Lindy. Noong nakaraang buwan. Bakit po? Ilang linggo na ang nakalipas. Napaisip si Lindy. Magtatlong linggo na po ata. Bakit po, Nay? Masama ba iyon? Nasa po ni Myrna ang bibig. Diyos ko, buntis ka ata, anak. Lalong nangunot ang noo ni Lindy. Napalunok siya at biglang pinagpawisan. Buntis. Pero, buntis ka, anak. Naku, magandang balita ito. Masayang sabi ni Myrna. Magbihis ka na at sasamahan kita sa ospital, para makasiguro tayo. Pinilit nang umiti ni Lindy. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman, na maaring buntis siya ngayon. Ilang linggo na niyang hindi nakikita si Magnus. Wala namang ibang lalaki sa buhay niya, kundi ang kanyang asawa. Ngunit ngayon ay sigurado siyang kasalukuyan itong nasa tunay na mga mahal nito. Diyos ko, ano ang gagawin ko? Tanong niya sa isipan. Pagkatapos maghanda ni Lindy, ay agad silang nagpunta sa pinakamalapit na OB clinic sa kanilang bayan. Mahigpit ang kapit niya kay Myrna, na para bang batang walang alam sa paligid. Natatakot ako, Nay. Bakit naman? Kung buntis ka ay magandang balita iyon para sa inyong mag-asawa. Pero wala si Magnus, malungkot na sabi niya. Hindi lingid kay Myrna ang nangyayari sa mag-asawa. Magtiwala ka sa asawa mo. Anak. Hindi ba ikaw na ang nagsabi, na gusto mo lang siyang pagbigyan muna? Kausapin mo ulit siya pag makumpirma natin na buntis ka nga. Paano kung ayaw na niyang bumalik sa akin? Ngumiti si Myrna kay Lindy. Hinawakan niya ang kamay nito. Kagaya ng sabi ko, magtiwala ka sa asawa mo. Tumango si Lindy. Kahit na pakiramdam niya ay nawawala na siya ng pag-asa. Habang tumatagal na hindi niya nakikita si Magnus, ay mas lalo lang siyang nalulungkot. Pagkarating nila sa clinic, ay agad na nagpa-register si Lindy, at inasikaso rin naman siya agad ng staff. Mabuti na lamang at hindi ganun karami ang mga taong nagpapa-check up ngayong araw. Hindi nagtagal ay binigyan si Lindy ng pregnancy kit, upang i-check ang kanyang ihi. Na agad naman niyang ginawa sa banyo ng clinic. Anong ibig sabihin nito? Kinuha ni Lindy ang lagayan ng kit, at binasa ang instruction yun. Kapag dalawang guhit ay positive, ibig sabihin ay buntis ako. Agad na kinuha ni Lindy ang aparato at tiningnan iyon. Napasinghap siya noong makita ang dalawang linya roon. Buntis ako. Unti-unting nangilid ang kanyang mga luha. Bigla siyang natakot para sa kanyang dinadala. Buntis ako. Sinapo ni Lindy ang kanyang tiyan. Diyos ko, buntis ako. Unti-unting sinasampal ng realidad si Lindy. Buntis siya ngunit wala si Magnus. Kahit na anong saya niya ngayon, ay wala pa rin ang asawa niya sa tabi niya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi pwede ito. Kailangan ko ang asawa ko. Dali-daling lumabas si Lindy ng banyo. Agad siyang sinalubong ni Myrna na naroon lamang sa may bakana. Lindy, hiha. Ano ang resulta? Inabot ni Lindy ang pregnancy test result. Napasinghap si Myrna at agad na niyakap ang alaga.
Buntis ka anak. Diyos ko, maraming salamat po. Napangiti si Lindy. Nay, kailangan ko makausap si Magnus. Kailangan niyang malaman ang pinagbubuntis ko. Ha? Di ba wala siya ngayon sa bansa? Opo, kung kailangan ko siyang puntahan sa Italy, ay pupuntahan ko siya. Bukas na bukas ay luluwas ako ng Maynila para kausapin sila daddy. Sige hiha, kung iyan ang gusto mo. Pero isama mo si Kirei. Hindi ako mapapalagay kapag ikaw lang mag-isa ang umalis. Opo, Nay. Sinapo ni Myrna ang pisngi ng alaga. Parang kailan lang ay patakbo-takbo ka lang sa hasyenda, at nakikipaglaro sa mga alaga nating hayop. Pero ngayon, magiging ina ka na rin. Masaya ako para sa iyo anak. Kaya hanggat kaya mo pa, sige. Puntahan mo si Magnus. Ayusin mo ang pamilya nyo, naluluhang sabi niya. Tumanggo-tango si Lindy. Opo. Sisiguraduhin ko na magiging maayos ulit kami ni Magnus. Kung kailangan kong lumuhad ay gagawin ko, para sa amin. Para sa anak namin. Hindi na rin nagtagal sila Lindy sa klinik. Pagkatapos siyang i-ultrasound at bigyan ng vitamins, para sa mga pagbubuntis nito, ay agad na rin siyang umuwi. Labis ang galit na kanyang nararamdaman, habang pinagmamasdan ang mother and child booklet niya. Kung noon ay gusto niya lang hintayin si Magnus. Ngunit ngayon ay persigido na siyang maging maayos ang kanilang relasyon. Kaya naman pagka-uwi niya, ay agad na niyang inayos ang ilang mga gamit. Nakangiti pa siya habang naglalagay ng mga damit sa maliit niyang malita. Patihil-tigil pa siya, dahil panay ang hawak niya sa kanyang sinapupunan. Wait ka lang baby, pupuntahan natin si papa mo, nakangiti pang sabi ni Lindy habang nakatitig sa salamin. Sigurado akong matutuwa siya, kapag malamang narito ka na. Kinabukasan, naunang pumunta si Lindy sa Maynila, dahil may kailangan pa raw ayusin si Kirei sa hasyenda bago umalis. Ayaw pa nga sana siya paalisan ni Myrna, ngunit nagpumilit na siya. Ang dahilan niya ay para pagdating ni Kirei sa bahay nila ay aalis na lang sila. Kakausapin na lang muna niya ang biyenan niya. Dumiretso siya sa kanilang bahay, para ibaba ang mga gamit niya. Ngunit natigilan siya noong mapansin niyang hindi na nakalock ang pinto. Agad na nakaramdam ng kaba si Lindy. Iniwanan niya ang mga gamit sa labas ng pinto, at dali-daling binuksan iyon. Wala siyang nakita sa sala, ngunit may narinig siya sa ikalawang palapag. Nagmamadaling pumanhik siya roon, at doon nakita kung sino ang nasa kanilang silid. Magnus. Napatigil si Magnus sa pag-aayos ng mga gamit. Agad na nangilid ang mga luha. Dali-dali siyang lumapit sa asawa, at niyakap ito patalikod habang umiiyak. Bumalik ka. Akala ko hindi ka nababalik. Akala ko iniwan mo na talaga ako Magnus. Sorry. Humahagulhol niyang sabi. Hindi kumilos si Magnus. Nanatili itong nakatalikod kay Lindy, at nakatingin sa kawalan. Sa huli ay huminga siya ng malalim, at hinawakan ang mga kamay ni Lindy. Unti-unti niya iyong tinanggal. You're wrong. Nangunot ang noo ni Lindy. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Hinarap ni Magnus si Lindy. Hindi ako narito para bumalik. I just came here to get some of my things, and finalize works that I left here. Pagkatapos ay babalik din ako sa Italy. Pakiramdam ni Lindy ay may kung anong bamara sa kanyang lalamunan. Nakaramdam siya ng matinding pagkirot sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit naman? Bakit pa nga ba? I want to be with my true family Lindy. Kung ako sa iyo ay bumalik ka na sa hasyenda. Ipapahatid ko na lang doon ang mga gamit mo, at annulment papers natin. Let's get divorced. Divorce. Nakikipaghiwalay na ako Lindy. Babalik na ako sa totoong pamilya ko. Pakiramdam ni Lindy ay pinagsakluban siya ng langit at lupa, dahil sa kanyang narinig. Lalong nanlabo ang kanyang mga mata, dahil sa mga luhang namuo roon. Hindi na siya nakasagot dito. Unti-unti siyang humakbang patalikod. Akala niya ay magiging maayos na silang dalawa. Akala niya ay babalik na ito sa kanya. Pero mali pala siya, dahil mas malala pa ang gusto nitong mangyari. Hinihiwalayan na siya ni Magnus. Ang lalaking hindi naman talaga sa kanya. Biglang napatigil si Lindy sa paghakbang. Nasa po niya ang kanyang noo, noong maramdaman niyang bigla iyong sumakit. Noong sinibukan niya ulit humakbang ay bigla na lamang umikot ang kanyang paningin. Hindi na niya napigilan ang sarili, at biglang natamba at nawala ng malay.